Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Exclusive! Estudyanteng nakipag-eyeball sa nakachat sa internet. Nasiraan umano ng bait matapos daw gahasain. Dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, isinugod sa ospital. Bago nito, Arroyo kinasuhan ng ilang pastor dahil sa umano sa extrajudicial killing nung kanyang administrasyon. KKK! O kaibigan, kaklase at kabarilan umano ni Pangulong Aquino. Pinaiimbestiga naman sa kamara ni Arroyo at iba pa niyang kaalyado. Exclusive. Aktual na drug bypass operation sa Maynila. 3 arestado. Sa North Cotabato, high school teacher, drug pusher. Exclusive. Matapos mabuking sa video ng programang investigador ang umano'y VIP treatment sa ilang preso sa Manila City Jail Extension. Mga kubol, pinagbabaklas. Basketballistang si Alex Crisano, napaway na naman. Video ng Leon, tila gustong kainin ng isang bata. Patok sa internet. At in pop sensation, Miley Cyrus, pinagkaguluhan ng Pinoy fans. Si Miley! Miley, excited na raw sa kanyang concert bukas. Masdan nyo mabuti, kuha po yan ng magkulay pula ang buwan kaninang madaling araw. Bunsod po yan ang total lunar eclipse na nasaksiyan sa ating papawirin. Tumagal na mahigit 100 minuto. Yan ang pinakamatagal na eclipse na nangyari sa nakalipas na 11 taon. Ito naman ang kuha ng total eclipse na yan sa ibang panig ng mundo. Nangyayari yan kapag nagkakahilera ang mundo, ang buwan at ang araw. Ang iba pang detalye iatid namin sa inyo maya-maya lamang. Magandang gabi po. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang kolehyala, pinagsamantalahan umano ang biktima matapos makipag-eyeball o makipagkita sa kanyang nakachat sa isang social networking site. Natagpuan ng biktima na palakad-lakad ng hubot-humad at tila tuliro sa lungsod ng Parañaque. Ginagamot siya ngayon sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Kaya paalala pong muli sa mga mahilig makipag-eyeball o makipagkita sa mga nakikilala nila sa internet. Mag-ingat at maging mapanuri po kayo. Nakatutok si Emil Sumangil, Exclusivo. 11 ng Hunyo noong linggo ng tanghali nang mawala ang 21 anyos na college student na itatago namin sa pangalang Joanne. 4 na araw ang lumipas kahapon ng madaling araw, natagpuan ang biktima na hubot-hubad habang naglalakad sa isang ilang na lugar sa Barangay Santo Niño, Parañaque City. Tuliro na raw ang biktima, hindi na makausap na maayos at hindi na nakakakilala. Dito, meron parang hawak ng kamay dito. Basta ito, tsaka ito, meron ito, maitim itong dalawang ito. Kaliwete o siya, kananete? Kaliwete. Dito nagpasya ang mga magulang ni Joanne na dalhin ang biktima sa National Center for Mental Health. Ayon sa mga kanak ni Joanne, bago siya umalis ng kanilang tahanan, nakipagkasunduro ang biktima na makipagkita sa isang taong nakilala at nakachat niya sa isang social networking site na kung tawagi, Tag. Sabi namin, delikado kasi marami nga po napapanood na ganun nangyayari. Ano sabi niya? Parang wala lang po sa kanya. Parang siguro pinagkatiwalaan din niya yung tao, kaya ganun. May kachat na bakla ito, kaya napunta ng Parañaque. Okay. Yung pagbalik, gano'n na ang pangyayari. Nawala na sa pag-iisip yung batang babae. Nang marescue ng mga barangay officials si Joanne, kalunos-lunos na raw ang anyo nito. Ang mga nasambit daw ng biktima sa mga otoridad at sa mga magulang niya. Ikinulong siya sa kwarto at pinagsamantalahan.
pagkasyak niya dahil kung ano lumalabas sa bunganga niya eh. Oo. Kasi yung mga bastos kayo, mga manya kayo, ayaw niyo tigilan. Ganun. Ganun ang mga naririnig ko habang kami tumatakbo papuntang ospital. Nananakit ho ba? Oo, sinapok nga ako sa ulo eh. Bakit ho? Parang ganun yan, nagagalit sa mga kalbo. Inuulit-ulit sa akin. Sabi ko, sino? Sabi ganyan, mga pulis. Ganyan ang sinasabi niya sa akin. Ilan sila? 3. Tsaka yung bakla nga daw na nagbugaw. Nakablatter na ang kasong ito ni Joanne. Hindi pa naman matumbok sa investigasyon kung sino ang kachat at sinasabing naka-eyeball nito dahil walang nakakaalam ng password ng biktima sa nabanggit na social networking site. Under treatment pa rin sa National Center for Mental Health ang biktima. Nakatakda siyang dalhin sa crime lab sa Camp Crame sa oras na bumuti ang kalagayan. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Pinababaklas na ng mga otoridad ang mga pribadong kwarto ng ilang preso sa Manila City Jail Extension na nasa loob ng Camp Bagong Giwa. Yan ay matapos naming ipalabas kagabi dito sa 24 oras ang mga eksklusibong kuha ng programang investigador sa BIP, kung tawagin, na pagtrato sa ilang preso roon. Resulta yan ang halos 3 buwang pagmamanmano surveillance ng programang investigador. Nakatutok si Chino Gastón, eksklusibo. Ito ang eksklusibong kuha ng programang investigador sa pagpapat session sa loob mismo ng Manila City Jail Extension sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Bukod dito, nabistong iba pang VIP treatment sa ilang preso na di aircon ng selda, may laptop, cellphone at may babae pa. Dahil dito, isa-isa nang binaklas kaninang umaga ng mga bagong talagang jail guard ang mga private room o kubol ng mga presong tumatanggap umano ng VIP treatment. Inilipat na rin sa ground floor kasama ng iba pang preso ang 6 na umano'y VIP prisoners na may sariling private quarter sa loob ng piitan. Una nang nasibak sa pwesto ang warden dito na si Chief Inspector Silas Lorio Jr. at 4 na po niyang tauhan dahil sa surveillance video ng investigador. At pagditiyak ng BJMP na matapos mabisto ang kanilang kapabayaan, hindi na ito muling mauulit. We can assure na the public na hindi na mauulit ito at lahat na siguro ng mga nakukuhang impormasyon ngayon anong gagaling sa labas o sa loob man ay hindi na mauulit. No? Although masasabi natin na ito ay malaking dagok sa BJMP. Ipinagbawal na rin ng BJMP ang paggamit ng DVD player sa loob ng piitan. Radyo at ordinaryong TV na lamang ang pwede sa loob ng mga kulungan. Humaharap naman sa kasong grave misconduct ang warden at kanyang mga tauhan na maaaring mauwi sa kanilang pagka-dismiss sa serbisyo. Although ililipat sila sa ibang pasilidad, i-distribute, pero they will be confined doon sa regional office for the conduct of investigation kung sino sa mga personnel na yon ang pwede nating kasuhan after matapos ang conduct investigation. Chino Gastón, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ang eksklusibong ulat ng investigador na pinamagatang BIP o Very Important Preso ay mapapanood na po sa Sabado ng gabi. Nailarawan na ng mga otoridad ang 2 sa 3 lalaking suspect sa carjacking at pagpatay sa isang babae kahapon sa Kamuning, sa lungsod ng Quezon. Mula sa Camp Karingal, Nakatutok Live si James Velasquez. Exclusive, James. Yes, Mel, naglabas na nga ng artist sketch ang QCPD sa 2 sa 3 lalaking suspect sa carnapping at pagpatay sa yoga teacher na si Teresita Teaño. 3 lalaki raw ang mga suspect na inilarawan ng mga testigo. Ang isa may taas sa 5'5 hanggang 5'8, kayumanggi ang kutis at may edad na 31 to 33. Ang isa naman mahaba ang buhok, may taas na 4'11 hanggang 5 feet. Medyo maputi ang kutis at nasa edad 28 hanggang 30. Nakita doon ng mga testigo kung paano ninakaw ang kotse at pinatay ang biktima. Dahil sa mga nakaraang kaso ng pagpatay at carnapping ngayong linggo sa Quezon City, pagtutuunan ng pansin ng PNP ang mga crime-prone areas tulad ng kahabaan ng Commonwealth, Barangay Sauyo at Kamuning area. Magkakalat daw sila dito ng mga checkpoints at palalawakin din daw ang patrol area ng mga police mobile cars. Batid daw kasi nila na tila mas malakas na ang loob ng mga carnapper ngayon. Obligado silang mang-agaw ng sasakyan dahil yung mga high-end ng sasakyan natin, may mga immobilizer na yan. Hindi mo pwedeng karnapin yan na nakapark dahil kapag sinaksakan mo ibang susiya, mapapaandar mo lang sandali, ihinto yung sasakyan. Isa sir, wala pa.
At Melia, nakikita nyo yung artist sketch ng dalawa sa tatlong suspect. Ang ginawa daw nila, inabangan nila na bumaba ng kotse ang biktima. Kaya naman pinapayuhan ng pulisya ang ating mga kababayan na mag-iingat at mas maging mapagmasid, lalo na tuwing bumibiyahe ng gabi o kaya ay nasa madidilim na lugar. Dahil responsibilidad daw na lahat na siguruhin ang ating kaligtasan. Mel? Maraming salamat sa iyo, James Velasquez. At para sa mahigit 2 milyong residente ng lungsod ng Quezon, meron lamang daw mahigit 2,000 pulis. Ibig sabihin, ang bawat isang pulis sa Quezon City ay kargong bantayan at alagaan ng halos 1,000 mamamayan. Ang kakulangan nga ba sa pulis ang dahilan kung bakit hindi agad nare-respondihan nila ang mga krimen at iba pang emergency? Nakatutok si Mark Zambrano. Madugo ang naging simula ng araw kahapon ng barilin at sagasaan pa umano si Teresita Tianyo ng 3 carjacker nang tangay ng mga ito ang bagong-bago niyang kotse sa Kamuning. Aminado ang Kamuning pulis na tagalan ng pagresponde ng mga tauhan nila dahil nagkataong inabutan daw ng palitan ng mga nagpapatrolyang pulis ang pag-atake ng mga carjacker. Shifting yun ng mga patrol namin. Shifting yun. Shifting. Not actually na wala kaming tao ron. Ang tao namin nandun sa may barangay. Kaya nga mabilis na nakapunta yung mga tao namin doon. Martes ng gabi naman ng paulanan ng bala ng di pa nakikilalang grupo ang sasakyan ni Cheryl Sarmiento sa Fairview, Quezon City. Dead on the spot si Cheryl. Ayon sa hepe ng Station 5 na may sakop sa Fairview, may nirespondehan pa raw isang krimen ang mga tauhan niya, kaya di agad nakatugon sa ambush. Nangyari yung insidente, traffic kaagad yung nangyari. So yung galing sa station, they have to counterflow kaagad sa kabila just to reach yung area. Batay sa 2007 census, Quezon City ang may pinakamalaking populasyon sa mga lungsod sa bansa, 2.7 milyon. Nasa 2,783 lang ang bilang ng mga pulis sa lungsod. Ang ideal na ratio raw, isang pulis sa 500 sibilyan. Pero ang katotohanan, umaabot daw sa halos 1,000 tao ang kargo ng bawat isang pulis QC. Pero hindi raw ito rason para magpabaya. Personnel is never a reason na sabing kulang because we have the force multipliers. Sa pulong na ipinatawag kanina ng QCPD, sumentro sa 2 bagay ang diskusyon. Una, ang komunikasyon sa pagitan ng Operation Center at mga unit. Dapat daw, walang masayang na minuto sa pag-report ng flash alarm mula sa oras na mangyari ang krimen hanggang makarating ang responde. Critical din daw na bihasa ang bawat police personnel sa pag-operate ng radyo at iba pang communication device. Tinalakay rin ang zoning at fixed visibility points. Critical daw ito para matukoy kung anong unit ang pinakamabilis na makakaresponde sa flash alarm. Magsasagawa raw ng dragnet simulation ng QCPD para makita kung sapat ang kakayahan at kagamitan sa pagresponde ng bawat detachment. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras.